What is up mga idol? Welcome back dito sa fun na normal reaction. Ako si JSPH at nandito ako upang tunghayan ang mga kababalaghan sa makabagong balagtasan. Yes, yes! And for today's video ay hindi tayo magre-reaction video. Ngayon tayo ay magpipredict ng mga mangyayari sa Zoning 20 at 21 sa darating na October 24 at 25. So ngayon ay October 21 na. I-upload natin bukas ng umaga. Tapos hindi ko alam. So wala namang may pakialam sa prediction natin. Gusto ko lang gayahin yung mga idol natin na battle rapper kung saan sila ay nag-predict ng mga mangyayari sa ating event. So unahin natin ang Zoning 20, pero bago yun, shoutout muna sa Flip Top. Shoutout sa High Minds, sa Hypebeat, sa Real Jokes Clothing, sa Unhinged, sa Black Manila, at sa ano pa yan? Black Manila at sa Black Manila. Crown Manila. Yes, yes. Yun. So, unahin natin ang ating prediction dito sa Zoning 20. Of course, hindi tayo makakapunta sa live. Saan nga to? Sa SM Cherry Show Parking, Show Boulevard, Mandaluyong. So sa Mandaluyong to, at dahil taga-probinsya tayo, hindi tayo makakapunta dyan. At magpipredict na lang muna tayo ng mga mangyayari. So ang aking prediction ay base lang sa talino ng isang fan na normal. Kaya walang ma-offend at walang masasaktan. Kung may masaktan, di umaray na lang. Hindi, joke lang. So, unahin natin. Mabilis lang to at dahil wala naman tayong reference or basihan ng pagpili. So, si Calix at si Lord Manuel, dito muna tayo sa ibaba. So, magaling to si Lord Manuel tsaka si Calix. Si Calix, napanood ko yata sa Motos yata ito kung hindi ako nagkakamali. Tapos si Lord Manuel sa FRBL ba? Hindi ko sure. Pero para sa akin, mas mananaig dito, tingin ko si Calix. Lalamang siya dito sa laban na to. So Calix ako dito. Kung 5 ang hurado, baka 3-2. 3-2 lamang si Calix. So yun, Freak versus Antonym. So honestly, hindi ko pa napapanood yata si Freaks sa Flip Top. Kung meron man, hindi sumabit pa sa radar ko. Si Antonym, napapanood ko na to sa Motus, tsaka sa Pilipinas Got Talent. So, Antonym. Kasi walang idea kay Freak pa eh. So, siguro search ko later si Freak. Tapos, Antonym ako dito. Kung 5-0. Siyempre, wala kang idea sa kalaban, diba? Next, Tulala versus Blizzard. Dikit din tong laban na to. Pwede ako mag 3-2 kay Tulala. 3-2, Tulala ako dito. Tapos, R-Zone versus Hespero. R-Zone, Motus din ba to? Tapos si Hespero, yan. Medyo kilala ko na rin to. Kabatch yata to nila 3D eh. Sa Motus. So, tingin ko bakbakan din to, dikit din to. Hespero ako. Ayun, malalagay yung ilaw natin. Don Rafael versus Vicente. Para sa akin, konti pa lang din yung napanood kong laban ni Don Rafael. So, magbi-Vicente ako dito. 3-2 din. Dikit din to. Okay. Article Crypted versus Jamie Sykes. Sykes ba yun? Balita ko matunog to. Hindi ko alam kung siya yung malakas daw sa Visayas. Hindi ko sure. Pero siguro left field itong laban na to. Or kung hindi man, medyo
So si Article Clifted umabot ng quarterfinals dyan sa Isabuhay 2025. So exciting to. Hindi ko pa rin alam kung anong kayang gawin ni Jamie Sykes. So article Clifted muna ako dito. 3-2 din, dikit din. Tapos Negoji Dodong Saipa. So yung huling review ko ay Negoji versus C-Rhyme. And yun, marami akong nasabi tungkol sa mga wordplays ni Negoji. Pero pagdating sa laban na to, feeling ko mananaig si Negoji. Siguro 4-1 kung mayroon man, up to 5. 4-1 tayo. Negoji ako. Next ay C9 versus 3D. Si C9 ngayon lang ulit bumalik, no? Ngayon lang ulit siya lumaban after ilang buwan na siguro. So, C9 versus 3D. Si 3D, kilala natin yan. Champion niya ng Motus. Tapos yung delivery niya, sobrang, naninigaw talaga. Sobrang confident niya mag-deliver. Pero, mas lamang si C9 sa jokes. So, kung, tumalsik yung laway ko. Kung padamihan ng baon ng armas, siguro wordplays, tapos mga bars kay 3D. Tapos si C9 parang siya yung mas well-rounded kasi kaya niyang magpatawa, kaya niyang magseryoso. Though nagjo-joke din naman si 3D pero mas tumatama yung jokes ni C9. So, and kapag nagseryoso din siya, malakas din. So, C9 ako dito. C9 ako dito. 4-1, 4-1, or 3-2. Ayan. Tyke versus J King. Siguro ang pagbabalik to ni Tyke pagkalipas ng ilang taon. Tapos J King ilang buwan din walang laban. Parang huling laban niya yata ay hindi ko natanda kung kailan yung huli niyang laban. Pero sa laban na to, Tyke versus J King, para sa akin, ang mananalo dito ay si Tyke. May freestyle ability kasi to si Tyke. Tapos, kompleto rin. Though bihira siya magpatawa, si J King mas ma-joke na seryoso din. So, kung well-rounded, parehas well-rounded. Parehas may kulang sa kanila. So, si J King, bihira din mag-freestyle. Si Tyke, bihira din mag-joke. So, talagang patas yung laban. Palakasan na lang ng armas na dala. Pero para sa akin, Tyke gawa ng freestyle. So, ngayon, nagdedelikado yung mga MC na nagpi-freestyle kapag na-pull off nila yung freestyle nila na napakalakas. Ganda, napapasa kanila yung laban. So, Tyke ako dito, dikit lang din. 3-2. 3-2 or pwedeng 4-1, Tyke ako dito. Last but not the least, Goryong Talas versus Harlem. Magandang laban to, parehas veterano. Parehas complete package. Nagjo-joke din sila, nagpapatawa, nag-seseryoso. Tapos ang hirap nito kung tutuusin sa mga references, feeling ko mas lamang si Harlem. Kasi may mga reference siya na talagang wala siyang pakialam kung hindi makukuha ng magigets ng tao. So, yun yung maganda sa kanya. May mga bago siyang references na inihahain. Tapos, siguro yung Talas naman, minsan ang tatalim ng kanyang mga ng mga bara niyang dala. Talagang sumusugat kasi nga may Talas siya sa pangalan. Lalo na nung Isabuhay run niya, sobrang lakas niya nung Isabuhay run niya. And hindi ko alam kung kailan yung huling laban ni Goryong Talas tsaka ni Harlem. Alam ko si Harlem, ang huli niyang nakalaban ay si
kanyang baby boy na si Katana. Parang dikit ito. Pero kung papapiliin ako, kung lalabas na isa buhay Goryong Talas yung nandyan, Goryong Talas ako, wag lang mag-choke. Pero kapag mag-choke si Goryong Talas, Harlem yan kasi si Harlem bihira yung makalimot. So, Harlem tayo. Ano? Harlem. Okay. Ngayon, tignan natin kung mauulit ko ng tama ang aking mga binoto. Una, si Calix, Antonym, Blizzard, Hespero, Becente, Article Clifted, Nego G, C9, Tyke, Goril. Putik. Halos nandito pala ako sa ano. Si Antonym lang yung, tsaka si Calix yung sa kaliwa ko, sa kanan ko. Calix, Antonym, Blizzard, Hespero. Tama ba? Vicente, Article Clifted, Nego, GC, Tyke, Coryong Talas. Ayun, dalawa lang yung nasa right side. Para sa akin na mananalo. Hindi ko alam, hindi ko sure, pero yun yung sa akin. So, abangan natin yung mangyayari sa October 24, 2025 sa Zoning 20. So, yun. Mabilis lang to. Dito na natin tatapusin ang ating Zoning 20 prediction. Good luck sa ating mga battle MC na lalapag sa Zoning 20. Sana ay makapagbigay na naman kayo ng mga classic na laban at maraming salamat lagi sa Flip-Top para sa ganitong entertainment. So, dito na natin tatapusin tong video na to. Good luck mga idols. Yun. Peace.